Between the BICAM and then the enrolled, at what point did the figures come in? Yeah? If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po. Nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco dun sa na-enroll bill namin. Harapang panloloko ho, hindi yung enroll bilang binibida namin. Tinatangan nyo naman na sambayan ng Pilipino, madami. Huwag naman ho kayong masyadong defensive, Senator Grace po. Nagtatanong lang naman ho kami kung bakit pinirmahan nyo yung BICAM report kahit na kulang-kulang. Yun lang naman ho yun at huwag nyo ho kaming lituhin. Huwag ho tayong pumunta dyan sa enroll bill, dyan sa GAA. Doon ho muna tayo sa pinaka-issue na pinirmahan ng miyembro ng BICAM yung report na kulang-kulang. Doon lang ho tayo. Huwag ho muna tayong lumabas kasi pagka lumabas tayo dyan, minimekos-mekos nyo ginugulo nyo usapan 53 sa balota, Pastor Apollo Kibuloy. Pagka nandyan na si Pastor Apollo Kibuloy, malamang sa malamang, pagka nag-BICAM sila ng naka-close door, naku, yari ang mga yan kay Pastor Kibuloy. Bubuksan niya ang pinto, talagang ilalantad niya sa sambayan ng Pilipino kung ano yung mga pinag-uusapan nila dyan sa Bicameral Conference Committee na yan. Pero bago yan mga kababayan, naku, isang like at isang subscribe lang masaya na ho tayo dyan. At sa mga gustong sumali sa ating community, alam nyo na kung gagawin mga kababayan. Isang joint button lang ho, makakasali na kayo mga kababayan. At ito ang pinakamatindi dyan. Yung mga kababayan ho natin, sila na ho ngayon ang dapat na mag-adjust dito sa mga kriminal na to. Meron hong ipinapakalat na placards ngayon ng PNP na kung saan meron ho silang babala sa mga kababayan natin. Rapid warning. Avoid being rapid. Do not walk alone at night. Yan, wag daw kayo maglakad pagkagabi. Imbis na sawatain, bantayan ang ating mga kalsada, dahil nga naman mas convenient ito kay Romel Bangag, nagpakalat na lang ho ng ganitong placards para nga naman maabisuhan yung ating mga kababayan na wag silang maglakad ng mag-isa pagkagabi dahil delikado ho yung mga dalaga dyan. Mag-ingat ho kayo baka mahablot ho kayo sa kanto. Dahil ngayong mga panahon na to, dahil bangag yung mga nakaupo dyan sa Malacanang, dyan sa PNP, DILG, wala ho, hindi ho nasasawata itong mga kriminal na to. Mag-ingat ho mga kababayan, wala na ho tayo nung panahon ni Tatay Digong. Kinuha na ho ng mga kriminal na to ang kalsada, mga snatcher, mga tandem, lahat ho yan, mga drugista, kriminal. Nasa kanila na ho ang kalsada, wala na ho sa ordinaryong Pilipino. Kaya nga mismong PNP natin, sumuko na ho Sumuko na nagpapahaba lang naman ng oras yung mga gumagawa niyan, di ba? Di ba PNP Chief Marbil? Di ba? Nagpapahaba lang ho sila ng oras. Yan lang ho yun. Kaya ingat-ingat lang ho. Maigi na ho na naipakita ko na ho sa inyo yang yung kumakalat na placards o ano man yan, yung parang contact number yung parang calling card siya, di ba? Tingnan niyo naman yung mga kababayan. Imbis na gurgurin, ikulong itong mga rapis na to, nagpakalat na lang ho ng mga ganitong klaseng babala ang ating kapulisan. Saludo para dito sa bangag na Romel Marbil. Anak ng topa. Palakpakan ho natin. Napakataba ng utak. Napakataba ho ng utak, di ba? Wala na ho sa mga ordinaryong Pilipino ang karsada ngayong mga panahon na to. Kaya kung meron kayong anak na dalaginding, dalaga, bilhan nyo na ho ng pang self-defense, pepper spray, o kung ano pa man yung pwede niyang pang... di ba? O dalhan nyo ng kung di naman importante pupuntahan sa labas, huwag na lumabas. Pero kung importante talaga, kung matutulungan niya, tulungan niyo na ho mga kababayan. Hindi na ho, yung panahon ngayon, hindi na ho kagaya nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na kung saan, itong mga kriminal na to, sila hong natatakot. Ngayon ho, hindi na ho, dapat ang sambayan ng Pilipino na ang matakot dito sa mga ganitong klaseng kriminal. Heto na ho mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa ating Senator Grace po. Bakit ho kayo tensionado? Tinatanong lang naman ho kayo. Eto, pakinggan ho natin. Nanindigan si Senadora Grace po na kumpleto at walang mali sa naging proseso ng pagpasa ng 2025 National Budget. Si po ang chairperson ng Senate Finance Committee na nanguna sa pag-aaral at pagdepensa sa budget. May unang balita si Joseph Moro.
May papukpuk-pukpuk ka pang nalalaman, walang hiya ka, ha? May papukpuk-pukpuk ka pang nalalaman. Akala nyo, pagka nagsalita kayo yung ganyan, tapos na usapan, hindi ho. Nag-uumpisa pa lang ho tayo. Actually, di pa tayo nag-uumpisa. Ha? Hindi pa tayo nag-uumpisa. Pag nag-umpisa na ang sambayan ng Pilipino, naku, yari ka, Senator Grace. Bilang chairman ng Senate Finance Committee, si Senadora Grace Poe ang nanguna sa pag-aaral at pagdepensa ng panukalang 2025 national budget. Si Poe pinanindigang walang milagro at walang maling nangyari sa pagpasa ng 2025 national budget. Sa kabila ito ng pagsabi ng ilang mambabatas kabilang na sina Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab, Kabataan Party List Representative Raul Manuel at Senadora Amy Marcos na ang niratipikahang Bicameral Conference Committee report may mga blankong probisyon. On the interested stages, ng Bicam report na black and then Nakikita niyo ho pagmumukha niya? Di ba talagang stress na stress siya? Alam ho niya yan. Sen Grace po, wag na ho kayong magmaang-maangan. Alam niyo yan. Tabas pa lang na mukha niyo. Yung narinig pa lang yung Bicam report, nag-iba na ho yung ano niya, yung aura ng mukha niya eh. figures. Sinong gumawa? No, alam mo, pag sa enrolled bill, Yang ka na naman, buwisit na enrolled bill na yan eh. Tigilan niyo ho yan. Tigilan niyo ho yan, madam. Yung pinagbasihan ng enrolled bill, doon ho muna tayo. Ano na lang eh, araw-araw na lang, puro na lang lokohan. Ha, ang hirap niyong umakaintindi, tinatanong nga yung Bicam, yung kulang-kulang. Tapos ibibida mo enroll bill. Walang yatong Grace po na to, kaya di ka nanalo ng presidente. Ha? yun yung pinaka-importante dun sa Bicam. Wala Teka, hindi yung enrolled bill. Yung rinatipakahan ng Bicam report, yun ang importante. Nag-usap ba kayo para dyan sa enrolled bill na yan? Di ba, rinatipikahan nyo muna yung Bicam report at yun ang pinagbasihan ng enrolled bill. Linilito nyo kami. Linilito nyo kami, madam. Ha, paulit-ulit na lang kami dito. Pero di kami magsasawa dahil kailangang hindi magurgur nitong issue na to. Kailangan magdire-diretso to. Ha, para talagang mabaon na yung mga dapat mabaon. yung blanco doon and all the totals have already been verified and in fact, nung na-enroll yun, wala namang blanco. So tama naman talaga yung sinabi din ni Senator Cheese, which should really be a reference. In fact, also the President has seen, wala naman kaming mga blanco doon sa na-enroll bill namin. Harapang panloloko ho, hindi yung enroll bilang binibida namin. Tinatangan nyo naman ang sambayan ng Pilipino, madam eh. Ito talagang si Senator Grace po. Wag nyo naman nung sa bagay, no? Talagang yan ang ginawa nyo sa Pilipino. Gusto nyo silang maging mangmang para pagka merong ganitong klaseng pag-uusap, talagang hindi makasabay. Kumbaga kung ano na lang sasabihin, itong mga walang yung politiko kagaya ni Grace po, ganun-ganun na lang tatanggapin ng sambayan ng Pilipino. Naku. Nakakabwisit. Hindi nga yung enroll bill yung tinatanong namin, yung Bicam. Huwag mo sabihin sa amin, hindi, ang importante yung yung enroll bill. Huwag niyo ho kaming ugagin. Ha? Yung report sa Bicam ang importante dahil yun ang pagbabasihan ng enroll bill. Anak ng toko, edi sana noong nag-usap-usap kayo sa Bicam, renatipikahan nyo yung enroll bill. Hindi yung Bicam report. Hindi dapat pinirmahan nyo na kagad yung enroll bill, di na kayo gumawa ng Bicam report. Ganyan ho tayo lokohin itong mga senador na to, harap-harapan na ho, nagsusumigaw na ebidensya. Naku, pag nanalo yan si Pastor Kibuloy, yari itong mga to sigurado. Lalo na yung si Kong Dante, ay ang pagbaba ng mga presyo ng ano yan, ang tatrabahuin yan. At ito namang si Senator ba to? Ano lang yan, chill lang yan, pero loyal yan. Marikina Representative Stella Kimbo naman ang Vice Chairperson ng House Appropriations Committee ng ginagawang 2025 budget at acting chairman ngayon. Sinubukan namin siya ang tanongin tungkol sa issue. between the Bicam and then the enrolled, at what point did the figures come in? Dinadaan nyo kami sa tawa, mga walang hiya kayo. Mga kababayan, ganyan ho tayo ugagin ng mga yan. Ganyan ho tayo lokohin. Pagka kay VP Sara, kahit magdamag pa tayo dyan, pag-usapan natin, ubusin natin yung isang session, isang linggo, para dito sa usapin ng confidential fund. Pero tinatanong lang ho sila, isang tanong lang. Bicam report at enrolled bill. Ang bilis maglakad. Ganyan ho tayo lokohin itong mga politiko na to. Ganyan ho tayo paikot-ikutin.
Pagka-issue ng mga Duterte, umaga, hapon, magdamag, walang problema yan. Pag-usapan natin. Pero pagkakaperahan na, involved na ang pera ng sambayan ng Pilipino, naku, tahimik pa ho sila sa tahimik. Yan ba ang gusto nyong pamahalaan, mga kababayan? Ganito ho bang sistema ang gusto nyo? Harap-harapan na tayong linuloko, hindi tayo makapalag dito sa mga walang yang to. Ito, pumapalag tayo, pero hanggang saan? Hanggang saan? Pag hindi ko kasi tayo nagkaisa, hindi naging synchronize yung ating panawagan dito. Kumbaga, iba-iba tayo ng mga inaatake dito. Hindi ho tayo maano dyan, kakatatawanin lang ho tayo niyan eh. Hindi ho tayo, kumbaga, nagkakaisa sa isang layunin na wasakin itong bulok na sistema na to na kinakapitalize ng mga politikong kagaya nitong si Stella Kimbo at nitong si Grace Po para sa kanilang pangsariling interes. Oh. Sa tingin niyo ho mga kababayan, medyo hindi pa ho tayo napapagod dito sa Masarap din naman ho kasi gumawa ng video, yung may mga bagong topic. Tipong masarap din ho yun, pero masarap din naman hong ulit-ulitin to. Kaso, di ho natin malaman. Ang kakapal ng mukha nitong mga politiko na to, kagaya ni Stella Kimbo, ni Tambaluslos, nagsalita na ba siya dyan? Di ba? Si Chis Escudero, nagsalita siya, lilito niya lang sa sambayan ng Pilipino. Ayan si Grace Po, isang script nitong si Grace Po at nitong si ano. Mas importante yung enroll bill. Huwag nyo kami ungguyin. Enroll bill. Yung bike, mula ngayon, huwag na kayong mag-bike-cam. Basta dapat synchronize yung version ng House at version ng Senado. Tapos automatic, yun ang ratipikahan nyo. Wala nang bike-cam, nag-uungguyan tayo eh. Mag-uusap-usap kayo sa bike-cam. Ngayon, pagka nasilipan kayo, sasabihin nyo, importante yung enroll bill. Ano kami, mga tanga? Huwag ganon. Huwag ganon, Senator Grace Po. Buti pa nga to si Grace Po sumasagot. Itong si Stella Kimbo. Wala palang ano to eh. Baka yun sagutin. If it's just a procedural thing for Congress. Nasagot na lahat. Paano, ma'am? Sige po, let's wait na lang po. Explain na lahat. Ha? Na-explain. Walang na-explain, madam. Na-explain na daw ho. Inang yan, no? Stella, wag mo ko ngayang magsalita ng mga masasamang salita dito. Baka bulgar ko yung nalalaman ko sa'yo. Ano eh, bulgar na ho natin nalalaman natin dito kay Stella. Hindi, hayaan ho natin sila magbulgar sa mga nalalaman. Na lahat. Si SP, na-explain na lahat. But that issue is the bike. Senate President daw ho na-explain na lahat. Wala hong na-explain si SP. Sinabi niya lang, walang kumpleto yung GAA. Yung GAA. Kumpleto naman talaga. Wala naman nagsasabing kulang yun. Yan, nasunog kayo. Yan ang problema sa inyo. Ha? Mga oportunistang, mga walang yang oportunista kayo. Pagka nakasilip ng pagkakataon, gagawa ng kapirahan dyan sa House of Representatives at Senado. Yan kayo. Yan kayo. Akap, ayuda, magkano yung dinagdag nila sa budget nila? 11.3 billion, 16.3 billion, basta nandun sa figure na yun. From 11 billion, dumoble ho yung kanilang budget dyan sa House of Representatives. Basta kaperahan ang gagaling nyo. Pero pag nabibisto kayo, di kayo sumama. Kagigil. May mga kopya ng BICAM report na nakuha ang GMA Integrated News mula kina Ungab at Manuel. May nakuha din kami mula sa di napapangalang source sa Senado. Bagamat may pagkakaiba sa bilang at pwesto ng mga pirma, pare-pareho ang mga blanko ng mga ito. Ang BICAM report ang niratipikahan ng Kongreso para maging basihan ng enrolled bill at nang mapirmahan ng Pangulo naging General Appropriations Act o 2025 National Budget. Pero kung ikukumpara sa isa na batas na General Appropriations Act, ang mga blanko sa BICAM report ay napuna ng kabuang halagang di bababa sa 138.36 billion pesos. 138 point something billion pesos. Ganun ho kalaki yung napuna. Sakit. Sakit to. Ano yun? Ano yung gagamitin yun para sa impeachment ni VP Sara ngayong 20th Congress? Anak ng to, mga walang hiya talaga kayo. Talagang yung perang pag-impeach dito kay VP Sara, gusto nyo, ipabayad nyo pa sa sambayan ng Pilipino. Inupo ng 32 million, ngayon yung buwis ng 32 million, ang gagamitin nyo para baklasin yung naiupo ng 32 million. Mga walang hiya talaga. Nakuha nyo upo mga kababayan. Ang labo, di ba?
pesos. Pinakamalaki riyan ang budget para sa NIA kaugnay ng Agriculture and Fisheries Modernization Program. Blanco ito sa BICAM report pero nalagyan ng 56.4 billion pesos. Ang sabi ng mga komisyon mambabatas na puna ng mga blanco sa enrolled bill pagkatapos nilang i-ratify ang BICAM report. Kaya tanong nila sino ang gumawa nito. From BICAM, ano yung draft? Senate or Congress for the enrolled bill? Both. Meron technical working group that yung ikaapat na bahagi, sila ho, yun yung mga magkakaibigan na lang. Technical working group. Pagka sinabi mong technical working group, parang technical eh. Kaperahan lang naman pag-uusapan nila, mga walang ya talaga itong mga senador na to. actually consolidates both the reports of the House and the Senate. When we have completed the BICAM report and we submitted it as an enrolled bill, it was complete. Thank you. Ba't di mo pangalanan? Sinong naglagay ng Huwag mo kami sabihin, both technical working group. Bigyan mo kami ng pangalan kung sino yung mga kasama dyan sa technical working group na yan, madam. Bigyan nyo ho kami pangalan. Yun yung tatargetin natin. Kung sino yung mga kasama dyan sa technical working group na yan na nagpuno doon sa mga blanco dyan sa BICAM report na yan. Hayun na nga mga kababayan. Heto. It's complete. Sinabi naman ni Senate President Jesus Codero na may probisyon sa Bicameral Conference Committee report na kung may kaibahan ng BICAM report at ang enrolled bill ang masusunod. Mga buwisit na to, inaano ho talaga tayo, inaaway tayo ginugulo usapan eh. Tinatanong lang naman natin kung sino yung nagpuno doon sa mga blanco, di ho nila mabanggit-banggit. At dahil ho dyan mga kababayan, rekta ho tayo dito kay Ma'am Pinky. Ito ho talaga. Ito, idolo ho natin to sa totoo lang. Isa ho sa mga iniidolo natin to si Ma'am Pinky. No? Kasi dati yung bilyonaryo na yan, kung di ako nagkakamali yan yung dating yan ba yung dating CNN? Hindi yan yung dating CNN. Teka lang Kasi nagsara yung CNN. Yung News Watch Plus, yun yung dating CNN. Okay? Tapos, itong bilyonaryo na to, teka lang po para malinaw tayo. News Plus. Hindi ako nagkakamali, ito yung dating CNN na rinibrand ho nila eh. Pinalitan nilang pangalan. Oo, tama, CNN Philippines. Pero meron din programa dati yan, yung si Ma'am Pinky sa CNN dati. Matagal na ho yun, mga 2018, 2019 yun. Mga 2017, 2016. Tapos nagsara yung CNN Philippines, renebrand nilang News Watch Plus Philippines. Yan, mayroong programa doon dati yan. Nakalimutan natin yung programa niya. Lagi natin siyang pinapanood doon. Ano ho yan, isa sa mga sinusubaybayan nating tag dito, Angkor, yung si Ma'am Pinky. Game! Nitong unprogrammed funds. Yes, and correct. For the benefit of the public, Kong, kayo na po magkwento ano ba saan ba at kailan ginagamit at kailan ba nagkakaroon ng unprogrammed funds? Yung unprogrammed appropriations, yun po ay para siyang appendix actually ng national budget. Usually yung mas natatalakay talaga yun yung programmed appropriations dahil doon ilalagay ang 6.something trillion na budget natin for 2025. Pero yung mga proyekto na wala pang sure fund source, pero posible daw na mahanapan habang ongoing na yung fiscal year, yun yung mga nalista under unprogrammed appropriations. And it's the President who sets which of those listed will have priority for funding. Okay. So what we're showing right now, Kong, here, if you can see this, ito po yung ilan sa mga blanco. As I mentioned a while ago, meron po yung NIA, which is the National Irrigation Administration, and the PCA, which is the Philippine Coconut Authority. That's 2, but there are 10 more under the particulars. No? Iba pa po yung sinasabi ni Kong Raul na unprogrammed. So ito din po yung nakita niyong blank? Yes, exactly yan po. And obviously, we don't know how much that is because blanco. Here's the question, sir. Ito pa po yung iba. That's still the same, rather. That's still NIA and PCA. We'll try to show the rest later. So, paano ho ba kayo nakakakuha nitong BICAM report? Because ang narinig ko po kay Congressman Ungab, who first divulged this
alleged irregularity. December 11, as you mentioned, in-email ho ba itong BICAM report sa 300 plus congressmen at 6 p.m. And then, on the same day, December 11, 1 hour later at 7 p.m., it was ratified. Could you tell me if this is true? Could you confirm this? Tama po yung ganung nangyari. To be exact, 6:47 p.m., sinend po sa amin ang soft copy ng Bicameral Conference Committee report. Then, Anong oras o? Anong oras? Ulitin mo na. moments later, It was ratified. Could you tell me if this is true? Could you confirm this? tama po yung ganung nangyari. To be exact, 6:47 p.m., sinend po sa amin ang soft copy 6:45 p.m. ng Bicameral Conference Committee report. Then, Dapat ito nakatanggap yan ng copy. Itong si Kong Ungab, nung binusisi niya kasi tinignan niya yung budget ng OBP. Nung nakita niya yon, nagsalita ho siya. Pero itong si Raul Manuel, nakita niya na ho yung mga blanco na yan, pero hindi ho sila nagsasalita. Kaya yung mga pabida ng mga ano na yan, nasa Makabayan Black, huwag ko kayo maniwala dyan. Kumbaga dito, kumukuha lang ho tayo ng insight kung ano nga ba talaga ang nangyari dyan sa BICAM report na yan. At makikibalita ho tayo dito kay Ma'am Pinky Webb. And moments later, actually po sa totoo lang, bilang na lang po sa kamay yung mga members ng House na present at that time physically nung moment na pinaparatify na sa plenary session ang BICAM. So ngayon, dahil kami yung physically present, ilan na lang, including the 3 representatives from the Makabayan Coalition, binigyan din kami ng physical or printed copy. And actually, similar din yung laman. At sa totoo lang, kahit ako, kung babalikan ko, I raised a manifestation mas doon pa sa laman ng mga programs na merong amounts at questionable. Halimbawa yung PhilHealth na zero budget. Pero naisip ko, ang dami pa lang na cite na reasons doon sa manifestation ko. Pero kahit ako, hindi ko agad nakita na meron palang mga blanks. Gaano kakapal ba ho yung hard copy? Ano po? Hindi daw nakita. Pero kay BP Sara, ang lilinaw ng mata nila. Di ba? Di pa nga tapos yung COA, sila tapos. Bira talaga tong Manuel na to. Oo. Kay BP Sara, pinag-uusapan pa sa COA, sa kanila tapos na, ganun kaliliwanag ang mata nila. Pero pagdating dito sa BICAM report, naku, ang lalabo ng mata nila. Si Kong Ungab lang nakakita. Siya, 200 plus pages. Gaano ho kakapal? About this much? Yes. So you're saying that, what happens when you actually ratify it? So we understand the process, sir. Dahil yun na yung nasa agenda, and that is the will of the House majority, we had actually just a very few minutes nung natanggap namin yung soft copy at yung hard copy, siskim lang namin. At ang reference na lang namin ay yung mga naging previous interpellations or debates para lang ma-check kung alin dyan. Pero sobrang bilis, no? Kaya while we tried our best na masilip alin yung mga problems, yung mga blanks, unfortunately, nakalusot. Okay, you didn't see the blanks December 11 in Congress because you were still there. Sabi mo nga, iilan na lang kayo nandun. You didn't see it dun sa hard copy at soft copy dahil nga nakatanggap nyo yung 647. Paano ko ba na-ratify at 7 p.m., supposed to be, am I correct, or 13 minutes later? What happens during ratification? Ang nangyayari po dyan, ang sasabihin lang ng majority leader, yung nagpapadaloy po ng kung ano yung next dun sa agenda, sasabihin lang na ipaparatify na sa House yung Bicameral Conference Committee report. Then, ayes and nays lang po siya. Ibig sabihin, voice vote. You just have to shout if we agree or not. Yes. Ano po naging sagot niya? Hey, tsaka nay lang. Nag-nay tayo doon. It means we object. And then after we stood on the floor para sabihin yung mga nakita nating mali, no, doon sa Bicameral Conference Committee report, which pertains doon sa ibang mga nakita nating errors pa on budgeting, misprioritization. Give us an example, maybe 1 or 2 examples na tumayo po kayo to defend your objection. Yeah. Naside po natin doon yung sa PhilHealth na zero budget kasi nga annually naman merong allocation, kaya nagulat tayo, wala na ring allocation doon, kaya eventually naging issue din siya sa public. Pangalawa, ang budget din for state universities and colleges, which is very meager compared sa kanilang budget proposal. I actually cited around 7
7 reasons in total. Kulang na lang sana pang 8 yung mga blanks. Kaya lang di mo nakita yung blank. So, ganun kabilis. Is that the usual process, though? You've been in Congress for 3 years. Yeah. And ganun ho ba, papadalang kayo ng hard copy at soft copy at hard copy if you're in Congress, and then in a matter of minutes, ayes and nays na lang po yun? Yeah, ganun po sa So there's past 3 nothing budget unusual about that? deliberations. Okay. Yeah. Although, mas mainam po talaga kung meron ding mas mahabang time. Since, as we know sa Senate, halimbawa, yung mga BICAM reports, pwede pa nilang idaan sa debate. Sa amin, manifestation na lang if you agree or not. So, nung tiningnan niyo po yung hard copy at soft copy, did both have those blank items? Yes, those same 12 blanks dun sa amounts ng agri-related projects and 2 dun sa unprogrammed. And do you think that that is unusual? Yes, dahil nung mga past budgets, no, dun sa 3 budget deliberations na nalahukan natin, yung first 2 hindi naman nag-i-issue kasi walang ganong blanks. Kaya ngayon, tingin natin na merong problem. Kasi ibig sabihin, kung yung nakarating sa Pangulo ay wala naman talagang mga blanks, no, yung final na, yung tawag na General Appropriations Act, kung walang blanks yun, pero merong blanks sa BICAM, ibig sabihin, midway, merong nag-fill in the blanks. Yeah. So, ang gusto kong malaman, Yun mga kababayan. Congressman, is it possible that I don't know if this is the right question, but I'm thinking of in the realm of possibilities that yung nakuha ninyo ay draft ng BICAM. Meron bang first draft, second draft? Tingin ko po ay hindi dapat dahil kung ano po yung binibigay sa amin at ina-approve, magiging official document talaga siya. Similar sa kahit ibang mga bills na halimbawa 3 pages lang, ganyan. Nakaka-curious tayo. Pagkatapos kaya ng interview na to, anong pinag-uusapan nila dyan sa mga ganyang klaseng interview, no, sa mga congressman? Siguro sinasabi ng mga nag-i-interview dito sa mga congressman na to, grabe, no? Napakatalamak ng pagnanakaw ngayon sa gobyerno, no? No, napakapatay gutom ng mga congressman ngayon, no? Ganun siguro, no? Walang ya yung speaker natin ngayon, 'di ba? Hindi yung nagsasalita si Tamba. Pagka merong mainit na issue na ganyan, hindi yung nagsasalita yung mama na yun. Every letter, every punctuation mark, every number, dapat talaga yun yung aprubahan namin. So, walang draft. That's not a possibility. Dapat wala. Or maybe what was given to you as soft copy and hard copy was not the, again, final draft that had entries in it, dun sa 12 na blanco. Ang experience po kasi natin kung ano yung nire-ratify, yun din yung pinipirmahan ng lahat ng mga members ng BICAM. At yun yung talagang binigay sa'yo sa floor? Yes. Because you were there, yes, together with for example, in one bill, nabahagi din po ako ng BICAM on Philippine National Games, a few pages, bawat page po, pinipirmahan talaga naming mga members ng BICAM. So kung sa national budget, yung 200 plus pages, yung mga dumalo po sa BICAM, pumirma din sila sa bawat page. So actually, dapat nakita nila na may blanks. Pero siguro kasi kapag pipirma ka na ng 200 pages, sa totoo lang, di mo naman bubusisiin siguro. I'm not finding excuse for them. I'm just saying na naturally, you sign, I guess, where do you sign? Sa likod ba? Sa side? Hindi ko alam. Sa side po, sa margins. Diba? Ano na lang yun sign. You wanna, thinking of course that everything is in order. Okay, there's 3 things here though, Kong, no? So, BICAM report, enrolled bill, tapos GAA. Yeah. Ano ho ba yung difference ng BICAM report and enrolled bill? Yung enrolled bill, siya po yung maglalaman na ng kung ano yung mga napagkasunduan ng House tsaka ng Senate na mga changes dun sa original na bill. Yung BICAM report, pwedeng siya yung mag-contain pa ng mga explanations, bakit ganito yung nangyari, or ano yung mga pwedeng explanations pa dun sa mga agreeable and not agreeable na mga components between the House and the Senate. Pero kung enrolled bill, dapat wala na yun. Na yung wala final, na explanation. So, is it possible that in the enrolled bill, ay nandun na po yung 12 items that you saw blank in the BICAM report at nalagyan na po yun ng amount? Possible din po yun. And would that be wrong?
ang magiging sablay po doon, bakit sa BICAM merong blanks? At pagpunta sa enrolled bill, bakit wala ng blanks? Supposedly po every amount sa kahit anong program, activity, or project, sa kahit anong department funded by people's taxes, sa BICAM pa lang, dapat may amounts na po talaga. Plain and simple. The reasoning here is you're saying in the BICAM, dapat ando na yung amount. Yes, yes. Period. Yes. But there was an explanation also from Senate President Cheese Escudero, to which basically he was saying that it is stated that pwedeng lagyan or punuan yung ilang mga items doon. We're gonna listen to that explanation. And then he was also saying that there's a Supreme Court ruling that as long as the GAA is the enrolled bill and it is already signed by the President as GAA, ay yun ang susundin. So supposed to be wala ng problema itong BICAM. We'll listen to that after the break, our discussion. Ayun na nga mga kababayan, rekta ho tayo dito sa sinasabi nitong si Ma'am Pinky Web. Report na gaya ng sinabi ko. That was a lot. We could break that down. Siguro dun sa first part na Yeah. sinabi ni SP. Nakasaad doon, sabi niya, na pwedeng magpuno, maglagay. Pag ganun po ang magiging question dyan, para saan pa na nagkaroon ng BICAM? Since the Bicameral Conference Committee, yan na sana yung avenue para kung ano man yung mga dapat i-reconcile ng House at ng Senate, mapag-usapan doon. So, if ever pala na pwedeng magkaroon ng mga blanks, tapos later on, di na natin kasi matatrack talaga. Mahirap hanapin sino ba yung mga tao, iilan yan, yung maglalagay ng actual amounts dun sa mga blank. So, bakit pa siya ni-leave blank if pwedeng sa BICAM pa lang ay napunan na lahat para kapag nag-ratify na separately yung House at Senate, may scrutiny, may avenue para magsalita yung Yun mga ang members. tanong bakit kaya may blanco? Doon sa BICAM na natanggap ninyo. Yun din hanggang ngayon ang hindi natin mag-gets, no? Kasi supposedly kaya tayo may budget process, we spend weeks, we spend months, no, para matiyak na kung ano man yung mga amounts dyan, reflective sa pangangailangan. Okay. So, be that as it may, is it to you personally a big deal that in the enrolled bill or the GAA, the one that was signed by the President, na puno naman, o nagkaroon ng amount itong 12 items na sinasabi ninyo? For example, this is the GAA version, Official Gazette. Tingnan po natin, andyan na po yung NIA. Yeah. Meron ng 56. I guess that has to be billion. Billion, no? billion. And then PCA also, na nalagyan na rin ng amount. Again, I'll repeat my question. Is it a big deal for you? Tingin natin, it's still a serious matter. Dapat tingnan pa rin siya. Dahil kung pwede pala na between BICAM report and enrolled bill ay pwedeng may changes na ilagay, or kung may blanks man ay may ibang taong maglalagay, we don't know who is that, ay pwede maging precedent siya. And in fact, tingin natin, this is not the first time na nangyari ito sa isang bill. We recall yung Maharlika Investment Fund, wherein kung ano yung ratified version, meron pang naging time for tweaking, kaya iba yung enrolled bill na nakarating sa Pangulo. I see. What do you plan to do about this? There could be, is it as big as the controversy? Is it as big as it appears to be? Kasi parang sinasabi na popolitika yung budget. Hinahanapan ng mali. At dahil kampanya na kaya ito nangyayari. Do you believe that or is this substantiated? Sa atin po sa Kabataan Party List, consistent po tayo, kampanya man or hindi, every year talaga, tinitingnan natin ano ba yung dapat itama, ano yung dapat improve sa national budget. So actually, Nako, bulahan na ho ito, bulahan na ito. Nakita mo na merong blanco, pero noong nagsalita itong si Congressman Ungab, doon lang kayo nagsalita. Pero dapat sana, nung nakita mo yan, nag-ingay na kayo. Baka pinasalamatan pa namin kayo, sasabihin natin na, makabayan blanc, tingnan niyo naman, nakakagawa pa rin pala ng matino kahit papano. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. 56, Atty. Vic Rodriguez, at number 53, itong si Pastor Apollo Coble. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat po mga kababayan.